Mayroong pagnanais na higit sa lahat. Ito ay ang pagnanais sa Diyos. Sa kanyang pagpapagaling, sa kanyang pagmamahal, at sa kanyang mapagpalayang katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at sila'y nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya roon ng napakaraming taong buhat sa Galilea, sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon. Sumunod sila kay Jesus dahil nabalitaan nila ang lahat na ginagawa niya. Dahil napakarami ng mga tao, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maghanda ng isang bangkang masasakyan niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Sapagkat marami na siyang pinagaling, dinudumog siya ng lahat ng may sakit upang mahawakan man lamang siya. Bawat taong sinasapian ng masasamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit mahigpit na inutusan ni Jesus ang masasamang espiritu na huwag ipagsabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay desire, paghahangad, pagnanais. Kayo po, ano po ba yung greatest longing or greatest desire in your life? Marami siguro. Yung puso natin, mapaghangad, is desirous. Kasi para bang ang puso ng tao ay sadyang nilikha ng Diyos na naghahangad ng higit pa sa kung ano ang meron siya. Para bang walang ubos, walang patid yung kanyang paghahangad. Bakit kaya? Ito isang malaking tanong. At kapag naligaw tayo ng ating paghahanap, kung saan-saan natin hahanapin yung hinahangad ng puso, sa material na bagay, sa kasikatan, sa katanyagan, sa posisyon, o kaya naman ay sa relasyon, pwede rin namang lahat ng ito ay hinahanap natin, hindi lang isang aspeto kundi napakarami nung hinahanap at hinahangad ng ating puso. At kapag hindi natagpuan ng puso yung hinahangad o hinahanap natin, doon tayo nababalisa, doon tayo nakakaranas ng kawalang kahulugan ng buhay, at minsan doon tayo nawawalan ng pag-asa. Kaya napakahalagang pag-aralan natin yung ating puso, the desires of our hearts. Kapag kasi hindi natin alam, kapag hindi tayo pamilyar kung ano ba talaga yung hinahanap ng ating puso, ng ating kalooban, doon tayo maliligaw, doon tayo mawawala. At minsan, kapag natagpuan natin yung akala natin ay iyon yung hinahanap, na binabalik-balikan natin, nagiging addictive, no? Nagiging akala natin ay yun na talaga. Pero bakit mo binabalik-balikan? Pero kahit na balik-balikan mo, ramdam mong kulang pa rin. Doon minsan tayo nahuhulog sa kawalan ng kahulugan. Kaya nga mga kapatid, maganda itong sinasabi rito sa ating gospel dahil napakaraming tao ang gustong-gustong makita, makalapit at mahipo man lang ng ating Panginoong Jesus. So much desire for Jesus. And what does it mean? Yung kanilang mga paghahangad, yung kanilang mga pangangailangan, yung kanilang sitwasyon sa buhay, dinala sila kay Jesus. At ng kanilang maunawaan na lahat ng kanilang hinahanap,
hinahangad sa buhay ay maibibigay ng Panginoon, pinilit nilang makalapit kay Jesus. To the point na kinakailangan ni Jesus na sumakay ng bangka kasi maiipit siya sa dami ng tao. Mga kapatid, maganda ang naisabihin sa atin ng ating gospel today. Babalik tayo sa ating sarili at tanungin natin, saan na ba ako dinala ng aking mga paghahangad sa buhay? Saan na ba ako dinala ng mga hinahanap ko sa buhay? Baka naligaw na, baka nawala na, baka kung saan-saan na nakarating. Mga kapatid, sana tulad ng mga tao dito sa ating gospel, na natagpuan nila kay Jesus ang kanilang hinahanap. Yung physical well-being, mental and emotional well-being, spiritual well-being, lahat. Natagpuan nila at naunawaan nila na kay Jesus yung kanilang hinahangad at hinahanap sa buhay. Sana dumating tayo sa ganung punto. At kapag dumating tayo sa ganung punto, sana manatili at manahan na tayo kay Jesus. At sana hayaan na nating manatili sa Jesus sa ating puso. Huwag na tayong magpalinlang. Huwag na tayong magpaligaw. Magpawala. Dahil sa mga mali nating hinahanap, sa mga mali nating hinahangad sa ating buhay. Kung nandun pa rin tayo sa mga attachments natin at mga addictions natin sa buhay na ito, dahil sa mali nating pangunawa, sa ating mga pag-aakala, mga kapatid, kinakailangan natin ng tulong ni Jesus para makalaya tayo doon at matagpuan natin sa Kanya ang tunay nating hinahanap at hinahangad sa buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, dalhin mo kami kay Jesus na iyong anak, na siyang pinaniniwalaan namin, na tanging sagot sa aming mga katanungan at tanging makapupuno sa hinahangad ng aming kalooban. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Inaanyayahan ko kayo na makibahagi sa isang natatanging pilgrimage sa Eastern Europe bilang bahagi ng Jubilee of Hope. Isang pagkakataon po ito upang mapalalim ang ating pananampalataya, mas lalo pang mapalapit sa Diyos at maranasan ang mayamang kultura at espiritualidad ng mga bansang ito. Ang mga tampok na lugar na atin pong bibisitahin, unay ang Sanctuary of the Divine Mercy at Shrine of St. John Paul II sa Poland. Tuklasin natin ang kahulugan ng awa ng Diyos sa pamamagitan ng pagdalaw sa mga lugar na ito kung saan isinilang at naglingkod ang Santo Papa ng awa si St. John Paul II. Pangalawa, ang debosyon sa Infant Jesus of Prague o Santo Niño de Prague na matatagpuan sa Czech Republic. Palalimin natin ang pananampalataya sa pamamagitan ng debosyon sa banal na sanggol na si Jesus, na kilala sa pagpapagaling at pagbibigay ng mga biyaya. Ikatlo, yung Marian devotion sa Medjugorje sa Bosnia and Herzegovina. Damhin po natin dito yung kapayapaan at mga mensahe ng mahal na Birheng Maria sa lugar na ito ng debosyon at mga himala. At marami pang mga simbahan at santuaryo sa Austria, Czech Republic, Slovenia, Croatia at Bosnia and Herzegovina. Bisitahin ang mga makasaysayang simbahan at santuaryo na puno ng kagandahan, sining at espiritual na kahulugan. Bakit nga ba dapat mong sumama? Dahil una, ito isang bihirang pagkakataon upang mas lalong mapalapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin at pagninilay. Makasama ang iba pang mga mananampalataya ang nagnanais na lumago sa kanilang espiritual na buhay.
Siyempre, ikatlo, tuklasin ang mayamang kasaysayan, kultura at pananampalataya ng mga lugar na ating bibisitahin. At para po sa mga interesadong sumama, agad na makipag-ugnayan po sa 0917-5860141 o 0917-823-8461. Huwag po nating palampasin ang natatanging pagkakataong ito upang maranasan ang biyaya at inspirasyon ng Jubilee of Hope. Halina po at maglakbay, magdasal at magdiwang ng pananampalataya natin sa Diyos.